Praise the Lord. Mahirap po talaga pagka hindi tayo nagtatapat sa Diyos. Lalabitin mo yung katabi mo, magtapat ka sa Diyos. Di ba kanina sa awit natin? I sing to you, love for your faithfulness to me. Amen? Ang Diyos ay tapat. Amen po ba? Ngayon, ayaw ng Diyos na hindi po tayo nagtatapat. Amen po ba? Dahil siya po ay tapat. Ano po ba yung pinapaabot ng Diyos sa mensahe na yan? Bakit masasabi ng Diyos po na kung ang isang bayan ay nagkakasala sa akin ng hindi pagtapat? Amen? So, ang hindi pala pagtapat sa Diyos ay kasalanan sa Diyos. Pwede siyang magpadala ng salo, tagutom. Amen po ba? Amen. Hello. Now, kung sa isang bayan po sa bayang Israel ay pinangyayari niya yun, pwede din pong mangyari sa ating buhay kapag hindi po tayo magtatapat sa Diyos. Amen po ba? Pwede pa rin po magpadala ang Diyos ng salo, tagutom. Amen po ba? Kung ano ang gusto niya dahil merong dahilan. Hello? Upang hindi ka na raw po lalayo sa Panginoong Diyos at hindi ka na po mahahawakan pa ng iba. At bakit po sinasabi niya hindi pagtapat? Alam niyo po ba ang pinakamalaking kasalanan ng bansa ng bayang Israel sa harapan ng Diyos? Alam niyo po ba yun? Pinakamalaking kasalanan sa Diyos ay ang pagsamba po sa Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba, kapag sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan, nagkakasala po tayo ng hindi pagtapat sa Diyos. Yun po yan, kung ating pong bungkalin yan, i-atras po natin ng 14, no? Pinaka-title niya, kung bakit nasabi ng Diyos yun, yung kanyang hatol, dahil po ang pinaka-root noon, ang mga angbayan niya ay sumasamba po sa Diyos-Diyosan. At hindi po niya sinasabi doon na Diyos-Diyosan ng mga kahoy, amen, mga ribulto o anong gawa po ng kamay. Ang sinasabi po roon, Diyos-Diyosan ng kanilang mga puso. Basahin niyo po yan. Sa the whole chapter ng 14, basahin niyo po. Na ibig sabihin ko mga kapatid ko, ano po ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan? Sa English po ay idolatry. Amen? So ano ibig sabihin ng idolatry? Ang idolatry ay ang pagmamahal, loving anything more than God. Uulitin ko, ang idolatry is loving anything more than God. At kapag ginawa mo ang loving anything more than God, you are sinning unfaithfulness in the sight of God. At doon sa kasalanan na yun na we are sinning unfaithfulness in the sight of God, merong mga salot, merong tagutom. Hello? Amen po ba? Amen. Mga kapatid ko, ang loving anything more than God is you are sinning unfaithfulness in the sight of God against God. Amen po ba? Okay. Ngayon, maraming Kristiyano, ay, born again na ako, Kristiyano na ako, manampalataya na ako, kaya nga ako born again kasi wala na akong Diyos-Diyosan na bato, wala na akong Diyos-Diyosan na kahoy, yung mga ginawa, no, nililong ng kamay, wala na, born again ako. Pero mga kapatid ko, if you love anything, any man, hello, any dreams, hello, kung minahal mo ang trabaho mo, ang negosyo mo, ang pag-aaral mo, ang pangarap mo, ang tao, ang mahal mo sa buhay, more than God, we are committing unfaithfulness in the sight of God. Hello? Kung mas minahal natin ang ating pag-aaral, ating mga pangarap, ating mga trabaho, ating mga negosyo, ang tao, hello, amen, ang ating mga magsabot, o anuman pong bagay, bagay ang pagpahalaga mo ng kagandaan mo, kakapugian mo, o ng kasikatan,
na siya ng salot. Hello? Ang Diyos po noon ay Diyos pa rin po ngayon. Hello? Ang sinasamba nating Diyos noon, ang sinasamba ng bayang Israel, siya ang Diyos ngayon, siya ang Diyos noon at ngayon at pagkailanpaman at hindi siya nagbabago. Amen? Kaya mga kapatid ko, kung ating pong baybayin at bungkalin ang buhay, ang pinakatotohanan ng buhay, ayaw talaga ng Diyos na mayroong Diyos-Diyosan. Sa isip, sa puso ng tao, gusto ng Diyos na siya lang. Bakit? Siya gumawa sa'yo. Siya ang bumuhay sa'yo. Siya ang nag-iingat sa'yo. Siya ang nagpala, siya nagpagaling sa'yo. Lahat ng mabuting baka para sa'yo at sa akin. You know, in Exodus 20, He is a jealous God. Ayaw niya na pinagpapalit siya sa Diyos-Diyosan. Ngayon mga kapatid ko, check ourselves. Ano po ba mga pinapahalaga natin ngayon? Ano? Na nahahadlangan ang ating paglilingkod, ang ating pagsunod, ang ating pagmamahal, ang ating pagsamba, ang ating pong dedication ng ating buhay, submissive life to God. Ano po ba ang mga nagagawa at nangyayari sa ating buhay ngayon? Ano po ba mga idols? Artista nyo, pinapalampakan. Kahit hindi sa nilibuto, pag pinalampakan mo yan, ang gusto ng Diyos, siya lang palampakan mo. Amen? Isaiah 2:22, ano ba daw ang tao? Pahalagaan mo siya na may hangganan ng buhay. Amen? Kaya sa buhay na ito, kahit mahal natin sa buhay na hindi sumusunod sa Panginoong Diyos, ibigay natin sila sa Panginoon. Hello? Dahil ano ba daw sila? Minsan dahil sa kanila, no? Hindi tayo nakapaglilingkod, no? Na maayos. Minsan dahil sa kanila, nalulungkot tayo, nasisira ang ating buhay, ating panampalataya, nagiging unfaithful, dahil sa kanila. Pero ano ba daw ang tao para pahalagan mo sila? Ayaw ng Diyos na meron tayong pahalagan sa buhay na ito. Kahit sino! Gusto ng Diyos siya lang ang mahalaga sa buhay natin. At pag pinahalagahan natin ang Diyos sa buhay natin, saka pahalagahan ng Diyos ang mga mahal natin sa buhay. Hello? Kung dumating sa point na mahalaga na po ang Diyos sa buhay natin, saka na po pahalagahan ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay at kung ano po yung mahalaga sa atin. Hello? Naunaw po ba natin? Kasi hanggang pinahalagahan mo ang mga bagay tao sa buhay mo, tapos nasisira naman ang commitments mo, paglilingkod, pagsamba, pananan, pag-aayuno, o ano man po ginagawa natin sa Diyos. Lahat ng mahalaga sa atin ay hindi pahalagahan ng Diyos. At hindi magbabago ang Diyos dyan. Kasi Diyos siya. Ang kanyang batas ay hindi siya pwedeng bumalik. Hindi niya babalikin. Batas niya, batas niya. Kailangan manatiling batas. Yes, di ba? Sabi sa ng Proverbs 19:21, kung hindi ako nagkamali. Basta 20 sa sa puso daw po ng tao ay maraming panukala. Amen? Marami tayong plano, marami tayong iniisip. Amen po ba? Marami tayong pangarap. Nandyan, punong-puno. Amen po ba? Na minsan, na-disalign ka na sa sinasabi ng Diyos. Hindi mo na natutupad kasi sa dami mong pangarap, sa dami mong plano, sa dami mong iniisip, ikaw lang yun nangangarap. Pero ang sabi roon, ang layunin pa rin daw ng Diyos ang matutupad. Stop na po natin yung sobrang, hindi ko sinasabi, huwag ka nang mangarap. Amen, huwag ka nang mag-aral. Ibig sabihin, habang nangangarap ka, isasama mo ang Diyos sa pangarap mo. Sa pag-aaral mo, isasama mo ang Diyos.
perpektong kalooban ng Diyos. Hello, are we listening? Church, mabigat itong napahayagan ako. If you love anything, amen, anything na pinapahalagahan mo, na yung attention mo, yung time mo, yung moments mo, yung ikaw ay nakafocus doon, bawal yan sa Diyos. Bawal na bawal yan sa Diyos. Kasi bakit? Bakit bawal sa Diyos yan? Para bagang ang Diyos ang hindi lumikha sa'yo. Ang Diyos nga lumikha sa'yo eh. Alam niya paano kanya buhayin kung uunahin mo lang siya. Hello? Gusto ng Diyos dahil nilalang ka niya, ginawa ka niya, hindi ka ma-stress sa buhay mo. Siya ang magpaplano dahil siya nga ang may-ari ng buhay mo. Siya ang may alam para sa'yo. Hello? Ang kailangan lang po niyang nating gawin ay lumakad doon sa pinapalakaran niya. Gawin yung pinapagawa niya. Amen? Hello? Amen. Ang dami lang natin pangarap. Ang tanong yung pangarap mo, pangarap pa ng Diyos yan sa buhay mo? Pangarap pa yan! Yung pangarap mo sa pamilya mo, pangarap pa yan ng Diyos sa kanila! Kaya ang gawin mo, imbis na mangarap ka sa pamilya mo, walang masama riyan. Higit kang mangarap na ang pamilya mo madala mo sa Panginoon. Huwag kang magpaka-Diyos sa kanilang pangailangan. Masama yan, di ka Diyos. Hello? Lahat na lang nakaano sa'yo, nakanganga sa'yo, nakantabay sa'yo. Ikaw naman na-stress. Kasalanan sa Diyos yan, Diyos-Diyosan ka nila. Hello? Huwag mo kaya nga, may kasabihan tayo. Huwag mo silang bigyan ng isda. Turuan mo silang mangisda. Amen po ba? At dadalhin mo sila sa nagbibigay ng isda. Huwag kang magpakatagod, magpaka-stressful sa buhay na ito, kapatid ko. You will end up in disaster, kalungkutan, loneliness. Hello? Sa buhay. May stress ka eh. Pag ikaw sa nila, pag pinapaasa mo naman sila, yun mabait talaga, kuya ko, asawa ko, kapatid ko, ate ko, mabait talaga. Kaya nakanganga na lang sa'yo palagi. Hello, unlimited pa yung pera natin, yung tulong natin. Ang Diyos lang ang meron nun. Dalhin mo sila sa Panginoon para marunong, matutong magtiwala para mabawasan ang mga pagod mo sa buhay. Amen po ba? Amen. Don't act like a little God sa kanilang mga buhay. Naman po ba natin, mga kapatid ko? So, committing and faithfulness in the sight of God is yung meron po tayong idol sa ating puso. Maraming Kristiyano, wala nang, hindi na lumuluhod. Kasi wala na nga po eh. Kasi nga, kasuklang-suklang, kalimari-marin po yun eh. Kasi ayaw ng Diyos ang ganun eh. Pagpapalit pa naman siya sa kahoy, pagpapalit siya sa bato, pagpapalit siya sa mga hinog. Di ba, pinapasan, tapos kasi hindi nakakalaban, tayo yung pinapasan ng Diyos eh. Amen po ba? Higit sa lahat. Sabi rito sa Ezekiel 14, yung pong Diyos-Diyosan sa puso. So, merong Diyos-Diyosan sa yung physical, meron ng Diyos-Diyosan sa puso. Yun po yung loving anything more than God. Huwag tayong magkamali na magmahal ng anything more than God. Because, what? Darating ang mga salot sa buhay. Amen? Sasabihin mo, bakit ganito? Bakit ganito? Ano ba yan? Ano nangyayari naman ang buhay? Ganito, ganyan. Pag Kristiyano ka, maalala ka na. Maybe, you're committing unfaithfulness in the sight of God. Come back to God. Amen. Amen? Alam niyo, gusto ng Diyos mabuhay tayo magaan, mapayapa, masaya. Kasi dyan po niya tayo nilikha eh.
po ba? Amen. Hindi naman tayo nilikha ng Diyos para sa problema, sa mga sakit at karamdaman, sa mga alalahanin, sa mga bigat. Hindi po tayo design dyan ng Diyos. In fact, the first man and woman, si Adam and Eve, di ba? Hindi nga po sila nagpagod ng innocence period nila, hindi pa sila nagkasala. Yun pong disenyo ng Diyos, sila makagaan ang buhay nila. Ano? Nakada sa kanila ang lahat ng pagkain sa lamanan ng Eden. Hindi sila nagtatrabaho, hindi nagninegosyo, gigising lang sila, pipitas ng prutas at gulay. May pala kanila makagaan ang buhay. Tapos, kahit nakahutubag sila, wala silang malisya kasi wala silang kasalanan. Hello, napakaganang buhay. Tapos kasama nila si Lord. Lagi sila nag-uusap. Amen po ba? Napakaganang buhay. Lagi sila, tuwing dating hapon, nag-uusap sila, pinupunta sila ng Diyos, dinadalaw. Ganun po yung innocence period. Na hindi pa po sila nagkasala sa Panginoon. Napakaganang buhay. Hindi sila nagbubukal, hindi nagtatrabaho, wala po silang ginagawa. Yun po first plan ng Diyos sa buhay nating lahat. Amen? Kasi doon po tayo nakadesign yung uring buhay. Kaya lang, nung nagkasala ang tao, doon na. Anong ginawa ng Diyos? Yung punong kahoy, nagbigay ng kaalaman patungkol sa mabutit masama, pinalagyan ng Diyos ng mga kirubing, espada na umiikot para wala po taong makaganapin. So, nakat po sa kagaanan ng buhay, sa kapayapaan, sa holiness, ang tao dahil sa kasalanan. At ayaw po tayo sa topic na ito, magkasala po tayo ng unfaithfulness. Amen. So ano pong hinahatid ng Diyos? Na wala po tayong mahalin sa buhay kundi ang Diyos. Amen. Paglingkuran sa buhay kundi ang Diyos. Ngayon kung dahil sa tao na naging unfaithful ka, ibigay mo sila sa Diyos. Iwan mo sila sa Diyos. Amen po ba? Amen. Hello! I pray to God na hindi na po tayo magkasala ng sin of idolatry in the heart. May sagot. May tagutot. Ibig sabihin, merong disaster sa buhay na darating. Lahat po tayo